Ang pagsakop ay natapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang mga pinalakas na panlabas na pader ng lungsod ng Gold Sickle ay nawasak, at sa ilalim ng utos ni Axe, ang unang hukbo ay dahan-dawang pumasok sa lungsod. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga natitirang Maharlika ay dinala sa harap ni Axe. Bago pa siya makapagsalita, isa sa kanila ang humakbang at nagtanong kung maaari nilang makita ang kanyang kamahalan na si Roland. Ipinabatid sa kanila ni Axe na abala ang hari sa paghawak ng mga usapin sa silangang rehiyon at mayroon siyang ganap na awtoridad dito. Kitang-kita ang gulat sa mga Maharlika. Pagkatapos ng lahat, hindi mukhang katutubo ng Grey Castle si Axe. Kumalat ang mga bulong ng pag-aalinlangan sa karamihan. Hindi nila inaakala na ipagkakatiwala ni Roland sa isang lalaki ng Sand People na mamuno sa isang buong hukbo. Hindi ba siya dapat mag-alala na magkakawatek-watek ang mga sundalo? Walang pakialam si Axe sa kanilang iniisip. Gusto niyang malaman kung nasaan ang duke. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang 2 taong sumugod sa kanila kanina ay ang duke at ang kanyang kasama. Ipinag-utos ni Axe sa mga sundalo ng unang hukbo na ikulong sila at itapon sa piitan. Habang kinakaladkad sila palayo, agad na tumutol ang mga Maharlika, na sumisigaw na wala si Axe karapatang gawin ito. Sa paghiling na makita si Haring Roland, hindi pinansin ni Axe ang mga maiingay na Maharlika. Nang gabi, maraming gusali sa labas ang nagsimulang masunog. Ang kanyang kanang kamay ay sumugod sa tolda ni Axe, na natataranta, at sumigaw na nasusunog ang piitan ng kastilyo. Si Axe, na tila hindi nagulat, ay hindi tumigil sa pagsusulat at tinanong lamang kung may iba pa. Ang kanyang kanang kamay ay nag-alinlangan sandali bago tahimik na itanong kung si Axe ang nasa likod nito. Bahagyang tumanggo si Axe at sinabing siya ang nagutos. Gayunpaman, ang opisyal na ulat ay isisisi lamang ito sa isang grupo ng mga rats na galit kay Axe na nakalusot sa isang lihim na daanan para simulan ang sunog. Ang kanyang kanang kamay ay hindi makapagsalita sa ilang segundo. Hindi niya maintindihan, hindi ba sumuko na ang mga Maharlika? Ibinaba ni Axe ang kanyang pluma at tumangala. Ipinaliwanag niya na wala siyang oras para malaman kung ang mga Maharlika ay tunay na sumusuko, at wala ring oras si Haring Roland para litisin sila. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala sa kanya ni Roland ang buong awtoridad sa lahat ng mga usapin sa silangan bago umalis ang hukbo. Gusto pa niyang magsalita ngunit pinutol siya ni Axe, na iniabot sa kanya ang isang dokumentong natagpuan sa silid-aralan ng kastilyo. Ito ay isang dokumento na may pangalan ng sensus ng mga residente. Ayon sa datos, 5 taon na ang nakalipas, ang lungsod ng Gold Sickle at ang mga nakapaligid na lugar ay may populasyon na humigit kumulang 220,000 na ginagawa itong pinakamasaganang rehiyon sa silangan. Gayunpaman, ang bilang na ito ay bumaba sa humigit kumulang 60,000 mas maaga sa taong ito. Naghahanda ang duke para sa digmaan, gamit ang lahat ng mga mapagkukunan upang palakasin ang mga pader, gumawa ng mga armas, sirain ang mga kalsada, at pabahain ang mga bukirin, na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang pagsulong ng unang hukbo. Ang dating maunlad na lungsod na kilala sa kalakalan ay nawala, at ang pagbawas sa bukirin ay humantong sa isang malaking pagbaba sa populasyon. Marami ang namatay sa gutom, at higit pa ang napilitang umalis sa kanilang mga tahanan. Kung wala ang tulong ng mga Maharlika, paano ito maisasagawa ng duke? Samantala, sa isang madilim na basement, ang kaguluhang inaasahan ni Belle ay hindi kailanman dumating sa Gold Sickle City. Ang sitwasyon ay umunlad sa isang paraang hindi niya kailanman naisip. Ang hukbo ni Roland ay hindi pumasok sa lungsod para magnakaw at pumatay. Sa halip, agad silang nagsimulang ibalik ang kapayapaan. Ang pagkain mula sa mga bodega ng kastilyo ay ipinamahagi sa mga nagugutom na residente, at mabilis na naibalik ang kaayusan. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng kandila, napagtanto ni Belle na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kinuha niya ang kanyang record book at pinunit ang huling ilang pahina, na naglalaman ng mga kamakailang kaganapan, kabilang ang mga huling salita ng duke. Walang pag-aalinlangan, sinunog niya ang mga ito. Naaalala ang huling utos ng duke na itala ang lahat ng bagay ng tapat anuman ang kinalabasan, kinuha niya ang kanyang pluma upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang eskriba. Alam ni Belle na hindi lahat ay natatala, lalo na kapag nagtatala ng kasaysayan, kung saan ang kaunting bias ay inaasahan.
Huminga siya ng malalim at nagsimulang sumulat. Ang sugo ng dakilang Haring Roland Wimbledon ay dumating ngayon sa kanyang tapat na lungsod ng Gold Sickle. Matalino talaga ang lalaking ito, alam niya ang nangyayari. Samantala, pabalik kay Roland, lumitaw si Nightingale mula sa hamog, na may dalang isang kulay abong falcon. Ang kawawang ibon ay nabibigatan sa mahigit 100 lihim na mukhang nakakaawa na halos maiyak ang sinuman. Hindi maiwasan ni Roland na maawa sa maliit na nilalang. Napakaraming liham, maaari pa ba itong tawaging lihim? Tanong ni Roland habang nagsisimula siyang magbasa. Iniulat ng mga liham na madaling nasakop ng Eastern Front ang Gold Sickle City at ang mga mortar ay nagpakita ng pagiging epektibo sa labanan. Bigla, huminto si Roland, na naging dahilan upang magtanong si Nightingale, na kumakain ng tuyong isda, kung ano ang problema. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na binanggit ni Axe sa kanyang liham na sinunog niya ang piitan. Ang hindi inaasahang aksyon na ito ay ikinagulat ni Roland. Bagamat hindi ito isang direktang utos mula sa kanya, ang sunog ay napatunayang lubhang epektibo, natakot nito ang mga marangal na pamilya, na naging dahilan upang tumakas sila sa rehiyon. Tinitingnan ng mapa, na pagtanto ni Roland na sa ganitong bilis, ang Siwon County at iba pang mga teritoryo ay ganap na makokontrol sa loob ng 1 buwan. Dahil alam niyang kailangan niyang bilisan ang kanyang sariling takbo, tumutok siya sa kanilang susunod na target, ang Silverlight City. Tulad ng dati, ang malaking hukbo ay naglayag pababa sa ilog patungo sa teritoryo ng Silverlight City. Inimbitahan ni Count William si Roland sa isang banquet, kung saan niya inihayag ang kanyang kahandaang isuko ang kanyang mga karapatan at ganap na suportahan ang mga bagong patakaran ni Roland. Ang bulwagan ay pumalakpak, kabilang sa kanila ang maraming mga ngalakal. Pagkatapos ay binanggit ni William na ang makina na Curious ang lahat ay talagang imbensyon ni Roland. Ang mga maharlika at mga ngalakal ay tila walang pakialam sa anumang bagay, mas interesado sila kung paano gumagana ang mga kahangahangang makinang ito. Mabilis silang nagtipon sa paligid ni Roland, na nagtatanong tungkol sa pagpapatakbo ng makina, kung handa siyang magbenta ng higit pang mga sistema ng relays, at kung maaari silang bumili ng higit pang mga steam engine. Hindi maiwasan ni Roland na matuwa sa sitwasyon. Kung ang buong Grey Castle ay katulad ng Silverlight City, mas magiging maganda ang mundo. Matapos masiyahan ang lahat sa kanilang mga kuryosidad, lumabas sina Roland at William sa balkonahe. Tumabi si Nightingale kay Roland sa gitna ng hamog, habang tinatanong niya kay William kung may alam ba ito tungkol sa pamilyang Guyland. Nag-isip sandali si William, malabo niyang naaalala ang pangalan. Binanggit niya na binago ng huling Guyland ang kanilang apelyido mga 2 taon na ang nakakaraan, at ang kanilang teritoryo ngayon ay pag-aari na ng pamilyang Somi. Biglang hinawakan ni Nightingale ang braso ni Roland. Nagpatuloy si Roland sa pagtatanong tungkol sa pagpapalit ng apelyido. Gayunpaman, hindi rin sigurado si William, iminungkahi niya na maaaring mas madali para sa huling Guyland na sumali sa ibang pamilya. Tinuro niya ang bulwagan, at nag-alok na magdala ng isang tao mula sa pamilyang Somi kung gusto ni Roland ng karagdagang impormasyon. Iwinagayway ito ni Roland, sinabing nagtatanong lamang siya dahil sa kanyang kuryosidad. Pagbalik sa kampo, nang isara ni Roland ang flap ng tolda, nagmadali si Nightingale upang ipaliwanag na matagal na niyang pinutol ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Guyland at umaasa siyang pinaniniwalaan siya ni Roland. Bago pa siya makapagpatuloy, huminto si Roland. Inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat at same time na sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Tinitiyak sa kanya na pinagkakatiwalaan niya ito. Namula si Nightingale, lumipat ang kanyang tingin palayo. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Roland. Ipinaliwanag niya na nagulat lamang siya dahil ang pamilyang Somi ay napakalapit sa kanyang ama. Nagtaka siya kung bakit hahayaan nilang baguhin ng nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Guyland ang kanilang apelyido. Naintindihan ni Roland ang ibig niyang sabihin. Ang katotohanang hindi tinulungan ng pamilyang Somi ang nakababatang kapatid ni Nightingale upang ibalik ang ari-arian ng kanyang pamilya ay hindi pangkaraniwan sa mga maharlika na may magandang relasyon, mayroong dapat na mali. Kung sa tingin mo ay kainahinala, magpatuloy at mag-imbestiga, sabi ni Roland na may ngiti. Umupo siya at sinabi kay Nightingale na kasama sina Sylvie at ang mga mangkukulam ng Tekira na nagpoprotekta sa kanya. Ligtas na ligtas siya sa kampo.
Hindi na niya kailangang manatili sa kanyang tabi sa lahat ng oras. Nag-alangan si Nightingale, sinasabing ang mga gawain ng pamilyang Guyland ay hindi na nauukol sa kanya. Ngunit ngumiti si Roland sa kanya at sinabi sa kanya na lupa iyon ng kanyang ama. Hindi niya masabi na wala itong kinalaman sa kanya. Bukod dito, doon siya lumaki. Isaalang-alang ito bilang isang pagkakataon upang balikan ang mga lumang alaala. Tumigil si Nightingale sandali, pagkatapos ay tumingin at ipinangako kay Roland na tatawagan siya pabalik kung kailangan niyang umalis sa kampo. Bago umalis, idinagdag niya na titingnan niya lang at hindi nagagawa ng iba pa. Napangiti si Roland, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Ngayon ay parang pinipilit niya itong pumunta. Ngunit alam niyang mas mabuti kung harapin ng bukas ang ilang nakaraan kaysa itago sa loob. Sa pamamagitan lamang ng pagharap sa mga ito ay maaari niyang tunay na pakawalan. Hindi nagtagal, bumalik si Nightingale sa lugar na minsan niyang tinatawag na tahanan. Inaasahan niyang ito ay magiging mga guho, ngunit ang lugar ay nagbago ng malaki. Ito ay isang lugar kung saan hindi na siya maaaring mag-isa. Ito ay muling binago at lumaki ng maraming beses sa orihinal nitong sukat. Isang karamihan ng tao ang nagtipon sa harap ng tirahan, bawat tao ay may hawak na mangkok ng mainit na lugaw. Kasunod ng kanilang mga tingin, nakita niya ang isang nakangiti at sumagot sa kanila. Maayos ang kanyang pananamit, maputi, at gwapo, ito ang kanyang nakababatang kapatid, si Hyde Guyland. Dumating lamang siya upang makita ang kanyang tahanan noong bata pa siya at hindi niya planong makipag-reunion sa kanyang kapatid. Habang malapit na siyang maglakad-lakad sa ibang lugar, naramdaman niya na may mali. Tumigil siya sa kanyang paglalakad, tumingin muli at napansin na ang kanyang kapatid ay hindi nagsusuot ng Judgment Stone, habang ang mga gwardya sa paligid niya ay nakasuot. Nagtanong ito, bakit hindi magsusuot ng Judgment Stone ang tagapagmana ng isang Viscount? Nakinig siya ng mabuti, ang bulong ng dalawang gwardya ay nakakuha ng kanyang atensyon. Sinabi ng isa kung gaano kakaiba ang mga maharlika, sinasabi na si Hyde ay kumikilos ng masunurin sa harap ng kanilang Panginoon tulad ng isang tuta ngunit ganap na nagbabago pag wala siya sa paningin. Binalaan siya ng isa na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan, pinaalalahanan siya na ang Viscount ay nasa loob at ang mahuli sa pagchismis ay mawawala ang sweldo niya sa isang buwan. Gumalaw sa pamamagitan ng hamog, hindi pinansin ni Nightingale ang mga gwardya sa pintuan at dumaan sa loob ng kastilyo. Sa kwarto, natagpuan niya hindi lamang si Viscount Somi kundi pati na rin ang dalawa pa. Isang matanda ang nagpayo kay Somi na hindi niya dapat sinaktan si Hyde kahapon. Habang si Hyde ay nagsumite sa kanya, ang pagtrato sa kanya ng mabait ay magpapasaya sa kanya na gampanan ng mas mahusay ang kanyang papel. Galit na hinampes ni Somi ang mesa, umamin na naiintindihan niya ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Gumugol siya ng higit sa isang dekada. Naabot ang posisyon na ito, at nang malapit na niyang maangkin ang dalawang silangang teritoryo. Narito ngayon si Roland upang kunin ang lahat. Lalo lamang lumakas ang kanyang galit nang maisip niya ang saloobin ni William, na nanguna sa pagsuko ng mga karapatan ng kanilang pamumuno. Hinimas ng matanda ang kanyang balbas at ngumiti, na nagsasabing na ibalik lamang ng bagong hari ang mga karapatan sa pag-aari at maaaring sundan ni Somi ang halimbawa ni Count William sa pamamagitan ng pamamahala sa negosyo sa kanyang teritoryo, kaya't mababawasan ang anumang pagkalugi. Gayunpaman, naramdaman ni Somi na kung walang jurisdiction, kalaunan ay makakarating sa kanila ang mga sakam na patrol, at wala siyang dahilan para pigilan sila. Ngunit ang kanyang sinabi pagkatapos nito ang nagpakunot sa noo ni Nightingale. Ipinagtapat ni Somi na kung matuklasan ng mga awtoridad ang kanyang ibinibenta, mauuwi siya sa bitay. Isang patak ng malamig na pawis ang dumula sa noo ng matanda habang nanatili itong tahimik sandali. Pagkatapos ay iminungkahi niya na dapat agad na itigil ni Somi ang negosyong iyon. Nabanggit na niya dati na hindi ito isang sustainable na diskarte. Ngayong may sapat na kapital na si Somi at wala na ang pagpigil ng simbahan, dapat siyang tumuon sa mga lehitimong negosyo. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Somi sa mahabang panahon, ngunit alam niyang ito ang tanging opsyon. Pagkatapos ng lahat, nasamsam na niya ang mga lupain ng Guyland. Sa isang malupit na ngisi, sinabi niya na hindi kailanman nalaman ng pamilya Guyland kung ano ang kanilang nawala. Dahil wala na sila, maaari na niyang itago ang lahat para sa kanyang sarili.
Tumawa siya, idinagdag na marahil ay naniniwala pa rin si Hyde na ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang kaguluhan ng mga refugee. Ang paghahayag na ito ay nagpabago sa ekspresyon ni Nightingale. Maaari bang may higit pa sa pagkamatay ng kanyang mga magulang? Ang kanyang isip ay bumalik sa kanyang mga alaala. Maraming taon na ang nakalipas, sa panahon ng isang kaguluhan, hinaplos ng kanyang mga magulang ang kanyang ulo bago sila umalis, na nagsasabing babalik sila sa lalong madaling panahon. Naghintay siya sa bahay hanggang gabi, ngunit hindi na sila bumalik. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, akala niya ay sila na, ngunit ang matandang Gailan ang yamakap sa kanya at nagsabing wala na ang kanyang mga magulang magpakailanman. Ikinwento ni Nightingale ang kanyang narinig kay Roland, na ipinapaliwanag ang kanyang plano na manatili sa tirahan ni Somi hanggang gabi para direktang tanungin si Hyde. Baka may alam ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang humingi ng paumanhin, ngunit pinutol siya ni Roland, na nagsasabing hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Tiniyak niya sa kanya na mananatili siya sa kampo hanggang sa matapos ang kanyang investigasyon at hinimok siyang mag-ingat at makipag-usap sa kanya tuwing 2 oras. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Nightingale, at siya ay ngumiti, na nagsasabing naiintindihan niya. Sa gabi, habang ang mga gwardya sa labas ay naghihikab, si Hyde, na natutulog, ay biglang napabalikwas. Bago pa niya lubos na maipan ang kanyang mga pandama, isang malamig, kumikinang na dagger ang nakatutok na sa kanyang lalamunan. Nagpakita si Nightingale sa kanyang likod, na nagbabala sa kanya na ang anumang sigaw, paghingi ng tulong, o iyak ay nangangahulugan ng kamatayan. Tinanong niya kung naiintindihan niya. Tumango si Hyde. Pagkatapos ay inutusan siya ni Nightingale na lumingon at tingnan kung sino siya. Habang dahan-dahan siyang lumingon, una ay ibinulong niya ang Veronica, pagkatapos ay itinuwid ang kanyang sarili at tinawag itong kapatid. Bago pa siya makapagtanong, inutusan siya ni Nightingale kung paano siya napunta sa Count Somi na ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Hyde na pagkatapos ng pagkamatay ng matandang Gailan, ang pamilya ay madalas na nag-aaway. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyari, ngunit nang manahin niya ang titulo, wala nang natitirang mga ipon. Sa puntong iyon, lumapit sa kanya si Somi, at wala siyang ibang pagpipilian. Nakaramdam si Nightingale ng kirot ng pagkabigo, na naramdaman na nagsisinungaling si Hyde. Hindi niya ito pinansin, sa halip ay tinanong kung napilitan siyang sumama sa pamilya Somi. Tumango si Hyde, na nagsasabing kung hindi siya sumang-ayon, papatayin siya ni Somi. Ngunit ito ay isa pang kasinungalingan. Nagpatuloy si Nightingale, na nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa para kay Somi ngayon, para sa mga mahihirap. Umiling si Hyde at sinabing ginagamit siya ni Somi para magbenta ng dream water. Ang mga rats na nakikipaghalo sa karamihan ay ang talagang nagdadala ng mga kalakal, at kamakailan lamang niya natuklasan ang pandaraya ni Somi. Gayunpaman, ang huling bahagi ng kanyang pahayag ay isang kasinungalingan. Hindi ito pinansin ni Nightingale at sa halip ay tinanong kung ano ang kanyang mga plano sa susunod. Biglang lumuhod si Hyde, na umiiyak na nagmamakaawa sa kanyang kapatid na tulungan siya. Inamin niya ang kanyang mga nakaraang pagkakamali ngunit nakiusap sa kanya, na ipinaalala sa kanya na siya pa rin ang kanyang kapatid. Naniniwala si Hyde na si Somi ay isang maharlika at ang pananatili dito ay ikamamatay lamang niya. Tumingin sa kanya si Nightingale at tinanong kung gusto niyang dalhin siya palayo. Nag-alinlangan si Hyde sandali bago umiling. Naramdaman niya na ang pag-alis ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Sa halip, gusto niyang patayin ni Nightingale si Somi. Tanging sa pagkamatay ni Somi lamang magiging tunay na maharlika si Hyde. Iminungkahi pa niya na dapat patayin ni Nightingale ang lahat ng mga tagapagmana ni Somi upang ang teritoryo at lahat ng kanyang mga ari-arian ay maging kanila. Tinitigan ni Nightingale ang kanyang mga mata, ang kanyang pagkabigo ay kitang-kita. Tumahimik si Hyde. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Nightingale na mayroon siyang isang tanong pa. Itinanong niya kung bakit niya siya ipinagkanulo mga taon na ang nakalipas. Yumuko si Hyde at inamin na ito ay dahil siya ay isang mangkukulam. Nagbulalas siya, na nagsasabing noon, siya ay ignorante at hindi niya napagtanto na ang lahat ay pawang gawa-gawa lamang na paninirang puri ng simbahan. Ngayon, lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang mga aksyon at umaasa sa kanyang kapatawaran. Sa pagkakataong ito, hindi nagsisinungaling si Hyde. Para sa kanya at sa marami pang iba,
Ang pagtataksil sa isang mangkukulam ay tila natural sa panahong iyon, at ito ay isang malinaw na pagpipilian. Habang patuloy na nagsasalita si Hyde, ang kanyang isip ay napunta sa ibang tao. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Roland, na piniling magtiwala sa kanya kahit na alam niyang siya ay isang mangkukulam. Wala siyang kinikimkim na takot o galit sa mga mangkukulam. Ang kaisipang ito ay nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Natanto niya na hindi na siya nag-iisa, mayroon siyang isang taong mapagkakatiwalaan niya ng lubos, at nagtitiwala rin sa kanya. Muli siyang lumusot sa hamog. Tanong ni Hyde kung saan siya pupunta. Lumingon si Nightingale sa kanya at sinabing pupunta siya para gawin ang kailangang gawin. Sa paggalaw sa pamamagitan ng hamog, dumaan siya sa ilang pader hanggang sa makarating siya sa silid ni Somi. Mabilis niyang natagpuan ang isang nakatagong mekanismo na papunta sa isang lihim na kompartimento. Sa loob, natuklasan niya ang mga ledger na nagdedetalye sa mga transaksyon ng Dreamwater. Kasama ng mga record na ito at ang Dreamwater na nakaimbak pa rin sa mansyon, ang ebidensya ay hindi maipagkakaila. Sa susunod na eksena, makikita natin si Nightingale na nakatayo sa harap ng isang lapida, ang huling hantungan ng kanyang mga magulang. Hawak niya ang pagtatapat ni Somi, kung saan inihayag niya ang lahat. 10 taon na ang nakalipas, isang karaniwang tao ang nakatagpo ng ginto sa ilog habang kumukuha ng tubig at agad itong iniulat kay Somi. Nagsagawa sila ng investigasyon at nalaman na ang deposito ng ginto ay malamang na nasa ilalim ng teritoryo ng pamilya Gailan. Dahil sa kasakiman, inupahan ni Somi ang mga rats para samantalahin ang gulo ng mga refugee para patayin ang mga magulang ni Nightingale. Pagkatapos ay nilapitan ni Somi si Old Gailan, na nag-alok na gawin siyang isang tunay na noble kapalit ng kanyang kooperasyon. Mabilis na tinanggap ni Old Gailan ang batang Hyde at ang maliit na Nightingale, na pinamamahalaan ang lupa sa kanilang ngalan ngunit niloloko sila tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Ang plano ay pilitin si Hyde na isuko ang lupa at titulo pag siya ay nasa sapat ng gulang, ngunit ang paggising ni Nightingale bilang isang mangkukulam ay nakagulo sa planong ito. Matapos niyang patayin si Old Gailan at mawala, wala nang ibang pagpipilian si Somi kundi hanapin si Hyde para baguhin ang kanyang plano. Iniisip ang Iron Iya sa likod ng lahat ng ito. Ang plano ni Nightingale ay patayin si Hyde at ang mga magulang ni Hyde. Hindi niya mapigil ang ngumiti ng mapait. Ang lupang dapat sana ay pag-aari ni Hyde ay naging isang bargaining chip, habang si Hyde ay walang muwang na naniniwala na tinutulungan siya ni Somi. Nakatayo sa harap ng libingan ng kanyang mga magulang, sinunog ni Nightingale ang dokumento ng pagtatapat. Marahil ay nakikita ito ng kanyang mga magulang sa langit. Pagkagabi, nakakulong na si Hyde. Nalaman niya na si Somi ay nahatulan ng bitay at ang iba pang mga miyembro ng kanyang pamilya ay sasailalim sa 20 taon ng mabigat na paggawa, at ang kanilang teritoryo ay babalik sa Grey Castle. Galit na niyugyug ni Hyde ang mga rehas ng kanyang selda, hindi makapaniwalang ito ang kinalabasan. Sinabi sa kanya ni Nightingale na dapat siyang magpasalamat na hindi siya itinuring na bahagi ng pamilya Somi, kahit papaano ay buhay pa siya. Galit na sumigaw si Hyde na inakusahan si Nightingale na hindi niya siya kailanman pinatawad at tinawag siyang sinungaling. Bumagsak siya sa lupa, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Alam niya na hindi siya pinatawad ni Nightingale, at ngayon ay nawala na ang lahat sa kanya. Walang titulo, lupa, o anumang iba pa, ano pa ang maaari niyang gawin. Sinabi ni Nightingale kay Hyde na tama siya, hindi niya siya pinatawad at hindi niya ito kailanman gagawin. Kung mas malapit ang ugnayan, mas hindi mapapatawad ang pagitan. Ngunit nagkamali si Hyde sa isang bagay, kahit papaano ay binigyan niya ito ng kalayaan. Hindi na siya makokontrol ni Old Gailan o ni Somi. Ang kanyang kinabukasan ay sa kanya na, hindi na isang papet na minamanipula. Paglabas ng piitan, sinabi ni Nightingale sa kanya na kung itinuturing niya ito bilang parusa, pagpapahirap, o gusto lang siyang kamuhian, hindi ito mahalaga. Lahat ito ay kanyang sariling mga pagpipilian. Pagkatapos nito, wala na silang koneksyon. Sa mga salitang iyon, lumayo siya, iniwan si Hyde sa kanyang kapalaran. Paglabas ng piitan, natagpuan ni Nightingale si Roland na naghihintay sa kanya hindi kalayuan. Nakangiti, nagtanong si Roland, hinayaan mong hindi napinsala ang lalaking iyon, okay lang ba talaga iyon? Matagal ko na siyang gustong turuan ng leksyon.
Ngumiti pabalik si Nightingale at mapaglarong nagtanong, at sa anong kapasidad mo iyon gagawin? Nabulunan si Roland sa kanyang mga salita at pagkatapos ay sinabi sa kanya, natural, sa aking kapasidad bilang hari. Biglang tumigil si Nightingale, lumuhad sa isang tuhod, at may seryosong ekspresyon, nagtanong, papayagan mo ba akong maglingkod sa iyong tabi sa hinaharap? Parang bumalik sila sa gabi ng pangako ni Nightingale. Ang mukha ni Roland ay medyo nagulat, hindi niya ito inaasahan, kaya nagtanong siya kung bakit niya ito biglang nabanggit. Namula rin si Nightingale, na inamin na gusto lang niyang marinig itong muli kay Roland. Ngumiti si Roland, hinaplos ang kanyang ulo, at sinabi, syempre, kahit ilang beses mo gustong marinig ito. 100 beses, kung iyon ang kailangan. Sapat na ba iyon sa iyo? Ang mukha ni Nightingale ay sumilay sa isang ngiti, gaya ng iyong nais, kamahalan. Sa kanyang puso, naisip niya sa sarili, ang makilala ka ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Ito ay masyadong cute. Sa lalong madaling panahon, pinangunahan ni Roland ang kanyang hukbo sa lumang kabisera ng hari. Ang lahat ay sabik na naghintay sa kanyang pagdating, na ang mga bata ay umakyat pa sa mga bubong para masulyapan ng hari. Pagkatapos ng 1 taon, muling tumapak si Roland sa lugar na ito. Siya at si Anna ay nakatayo sa karwahe, kumakaway sa karamihan. Ang mga sundalo ng unang hukbo ay nagpapanatili ng isang mapagbantay na bantay sa kanilang paligid. Nakita ng isang batang babae si Roland na kumakaway sa kanyang direksyon at nasa sabik na sinabi sa kanyang kaibigan na ang hari ay kumakaway sa kanila. Ang kanyang kaibigan, na medyo may pag-aalinlangan, ay nagsabi na siya ay kumakaway sa lahat sa direksyong iyon. Iginiit ng unang babae na kasama sila sa lahat. Para sa kanila, si Roland ay mukhang mas mabait kaysa sa pangalawang prinsipe na si Timothy. Gayunpaman, ipinaalala sa kanila ng isang batang lalaki na ang tila mabait na haring ito ay nagpadala ng maraming noble sa bitayan at ibinitay sila, kasama na ang kanyang sariling kapatid na si Timothy. Idinagdag niya na ipinapatay din ni Roland ang maraming rat sa kabisera. Ang kanyang ipinahihiwatig ay si Roland ang may pinakamataas na bilang ng mga napatay sa sinuman. Nang marinig ito, ang babae ay nena sa kanyang patuloy na pagdadaldal. Ang kanilang atensyon ay agad na lumipat sa magandang babae na nakatayo sa tabi ni Roland. Habang ang karwahe ay dahan-dahang gumagalaw sa kalye, isang lalaki na may crossbow ang nakatayo sa isang kalapit na tore, na nakatutok ang crossbow kay Roland. Ngunit nasaan ang arrow? Bigla, isang figure ang sumulpot sa tore, bumangga sa lalaki at ibinagsak siya, na inalis ang crossbow sa kanyang kamay. Ito ay ang ating kaibig-ibig na si Maggie, na galit na nakatingin sa sana ay mamamatay tao. Sa lalong madaling panahon, ang mga Tekira witches ay sumugod at sumupil sa kanya. Nakita siya ni Sylvie, na nanunood mula sa karwahe, at siya ang nagpadala ng babala. Binuksan ni Roland ang pinto ng karwahe at nagpasalamat sa kanya. Napansin niya na ang lumang kabisera ay mayroon pa ring maraming mga labi ng nakaraang rehimen, na nagpapahiwatig na ang sitwasyon ay hindi kasing stable gaya ng kanyang inaasahan. Ngumiti si Sylvie at sinabing ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Gayunpaman, hindi natuwa si Agatha, na nagsasabing ang pagpasok sa lungsod sa ilalim ng gayong mga kondisyon ay masyadong walang ingat. Ipinapaalala niya sa kanila na si Roland ay isang ordinaryong tao lamang na may marupok na katawan, at ang isang maliit na pinsala ay maaaring nakamamatay. Sinabi ni Anna, na tinitiyak sa kanila na haharinjan niya ang anumang pag-atake, at pinaalalahanan si Agatha na kasama rin si Nana sa koponan. Si Agatha, na nananatiling istrikto, ay nangatwirang hindi nila dapat palaging konsentihin si Roland. Si Phyllis at Isabella ay bahagyang natawa sa malapit. Mabilis na ibinaling ni Roland ang usapan, na nagsasabing katanggap-tanggap ang panganib para makagawa ng isang engranding pagpasok. Bilang bagong hari, alam ni Roland na kailangan niyang ipakilala ang kanyang sarili sa mga tao. Nakaramdam pa rin ng pagkabalisa si Agatha, na iminungkahing dapat niyang kausapin ang mga tao mula sa mataas na plataporma ng palasyo kung saan mas protektado siya. Gayunpaman, hindi aamin si Roland na gusto lang niyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng pagpapatrolya sa lungsod. Malapit na silang makarating sa palasyo. Habang naglalakad sila sa mga tarangkahan, isang grupo ng mga tao ang magalang na naghihintay sa kanya, maraming pamilyar na mukha sa kanila na originally mula sa Neverwinter.
Tumango si Roland sa kanila, pagkatapos ay bumaba mula sa karwahe. Itinaas niya ang kanyang balabal, lumakad sa pulang carpet, at sinabi, "Tara na, sumunod kayo sa akin sa loob ng palasyo." Ang mga maharlika at opisyal ay nakahanay na sa mga gilid ng palasyo, naghihintay sa pagdating ni Roland. Habang papalapit siya, lahat sila, kasama na ang mga lingkod at sundalo, ay lumuhad sa isang tuhod, na sumisigaw, "Mabuhay ang kamahalan, ang hari." Sa gitna ng malakas na hiyawan, humakbang si Roland ng may kumpiyansa. Isang babae ang nag-abot sa kanya ng isang gintong cetro, na nagsasabing ito ang tungkod ng hari. Tinanggap ito ni Roland sa isang kamay, sinuri ang bulwagan, at dahan-daang nagsalita, na nagsasabing dapat ay alam na ng lahat kung sino siya. At ang kanyang layunin dito ay simple, upang alisin ang mga banta at ibalik ang kaayusan. Magtatatag siya ng isang sistema ng administrasyon na katulad ng sa Neverwinter. Tulad ng narinig ng marami sa kanila, ang pagiging opisyal sa City Hall ay may kasamang magagandang sweldo at benepisyo. Bukod pa rito, ang mga promosyon ay ibabatay sa kakayahan, hindi sa linya ng dugo o background ng pamilya. Sa madaling salita, sinuman na may sapat na kakayahan, kahit na isang karaniwang tao, ay maaaring umabot sa matataas na posisyon tulad ng ministro ng departamento o punong ministro. Nang marinig ito, marami ang nagningning ang mga mata, lalo na ang mga nagmula sa mga hindi gaanong pribilehiyong background. Ang pag-asa ng pag-unlad batay sa merito sa halip na sa lahi ay pumuno sa kanila ng pag-asa. Pagkalipas ng ilang araw, tumingin si Roland sa bintana, na pinagmamasdan ng halos kumpletong pagpapanumbalik ng kaayusan at kapayapaan pagkatapos ng ilang round ng pagsusuri. Papatawag na sana niya si Natasha at ang iba pa para sa isang talakayan nang pumasok ang isang gwardya na may dalang pinakabagong balita. Kamahalan, iniulat ng isang mensahero mula sa hilagang garrison na nakita nila ang hukbo ng Don sa kanluran ng Hermes, ang sabi ng gwardya ng nagmamadali. Kumunat ang noo ni Roland habang binabasa ang lihim na sulat. Mabilis siyang nagutos sa unang hukbo na umalis sa kabisera sa pamamagitan ng barko at magtungo sa Northland sa buong bilis. Mabilis na umalis ang gwardya para isagawa ang utos. Pagkatapos ay kinuha ni Roland ang kanyang pluma, na iniisip na ang paghihintay sa unang hukbo na makarating sa Coldwind Ridge ay masyadong huli na. Mayroong isang bagay na kailangan niyang gawin bago pa man. Samantala, malapit sa lumang Holy City, maraming tropa ang nakatalaga sa labas. Sinunog nila ang mga nakapalibot na kagubatan at walang awang pinapatay ang mga kalapit na taga-baryo. Ibinaba ng isang lalaki ang kanyang espada, pinunasan ang kanyang mga kamay, at nakinig sa mga hiyawan sa paligid niya, na nagsasabing walang pakialam, ang ingay. Hindi kalayuan sa kanya, ang mga taga-baryo ay ibinabayube sa matutulis na spike, at ilang mga nakaligtas ang nakatakas, na sumisigaw na ang hukbo ng Dawn ay malapit ng salakayin ng Holy City. Isang matandang lalaki, na hinihingal, ay alam na ang simbahan ay malapit ng bumagsak at ang mga bayan sa ibaba ng Hermes ay naging impyerno sa lupa. Sa kabutihang palad, nakatakas sila sa pamamagitan ng isang maliit na lihim na daanan, ngunit ngayon ay nasa kamay na siya ng isa pang grupo ng mga tao. Tinanong ang matandang lalaki kung may alam siya tungkol sa lihim na daanan na lampas sa Holy City at direktang patungo sa base ng Hermes. Tumanggaw siya na nagsasabing mayroong ilang mga labasan, ngunit ang alam lang niya ay ang patungo sa direksyon ng kaharian ng Dawn. Tumanggaw ang lalaking nagtatanong sa kanya at nangako sa kanya ng gantimpala kung gagabayan niya sila. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay ayaw ng anumang gantimpala. Ngumiti ang matandang lalaki, na ikinalulungkot na upang matiyak na walang mangyayari, ang matandang lalaki ay kailangang manatili sa kanila sa mga susunod na araw. Gustong makipagtalo ng matandang lalaki, ngunit nakita niya ang 5 gintong barya sa kamay ng lalaki. Tiniyak sa kanya ng lalaki na magkakaroon pa ng 5 pagkatapos ng gawain. Lumunok ng husto, alam ng matandang lalaki kung ano ang mabibili ng 10 gintong barya sa Grey Castle at napagtanto na hindi siya makakatanggi. Malapit na silang makarating sa isang bangin at pumasok sa isang kuweba. Humantong ito sa isang makitid na landas, halos hindi sapat ang lapad para sa 2 tao. Sinabi ng matandang lalaki na kahit na makarating sila sa kaharian ng Dawn, hindi nila matatalo ang hukbo ng Dawn sa isang bagsak. Sinabi lang sa kanya ng lalaki na wala sila rito para lumaban ng mag-isa,
Paparating na ang mga reinforcements ng kamahalan. Nang marinig ito, ang matandang lalaki ay nag-alinlangan ngunit nanatiling tahimik. Pagbalik sa kampo, sa wakas ay nakita ng matandang lalaki ang tinatawag na mga reinforcements. Ito ay isang grupo ng mga bata at magagandang babae, na marami sa kanila ang mukhang bata pa, at syempre, mayroon ding isang kalapati. Nagtaka siya na nag-iisip kung ano ang magagawa ng mga babaeng ito, ngunit agad niyang napansin ang mga sundalong nag-cheer para sa kanila, na tinatawag na Lady Lightning at Lady Maggie. Nang makita niya ang isa pang pamilyar na mukha, ang anak na babae ng duke, na tinawag na Pearl of the North. Ano ang ginagawa niya dito? Inabot ni Edith ang isang selyadong liham sa lalaki, na nagsasaad na ipinagkaloob sa kanya ng hari ang buong autoridad bilang acting commander. Siya ang mangangasiwa sa misyon ng bomber. Matapos basahin ang liham, sumaludo sa kanya ang lalaki at tiniyak sa kanya na tutuperin ng hilagang garrison ang kanilang mga tungkulin. Gumanti si Edith ng saludo. Ang buong kampo ay kumilos. Bagamat walang ideya ang lalaki kung ano ang isang bomber, nagtitiwala siya na anumang inimbento ng hari ay tiyak na napakalakas.